So what's up guys, another day, another bembem, no? So yun, bali kung napapansin nyo, ito yung lagi nating gamit na AR, no? So ito yung ating chop suey na unit na marami-rami na tong kinil, no? So yun, ngayon, di ba nagkaroon tayo ng AK na which is yung ICS CXP ARK. So yun na yung gagamitin natin for the meantime sa mga laro natin. Then etong unit natin na to na favorite natin is gagamitin ni Missy. So nag-request siya ng black unit kasi dumating na yung loadout niya na black camo. So gagawin natin, papalitan natin tong handguard, then tong buttstock and etong buffer tube ng black. Tong trigger iiwan na lang natin. Pag sinipag tayo o may problema o kailangan nating magbaklas, doon na lang natin siya palitan, no? Pero di naman siya ganun kalaking ano, no? So yun, yung trigger iiwan muna natin na nakaganyang kulay, no? So maganda rin naman forma. So yun, pisa na natin, no? So eto guys, madali lang naman. So binaliktad lang natin, no? Madali lang naman siya. Siyempre kailangan natin ng black na handguard. So this is 9 inches, no? I think 9 inches. So 9 inches handguard, no? 9.5, no? So 9.5 inches handguard na black. Then buffer tube black din. Then syempre yung buttstock natin, no? HK din, no? So ayan, baklasin na natin. Ito madali na lang naman to. So hindi na natin kailangan ng kung ano-anong kaartehan dyan, no? So ayan, huwag na natin tanggalin yung or mas maganda tanggalin natin. So tanggalin natin tong flash hider. So counterclockwise siya. Ang kailangan natin is ganito. Yun, naghe-hello na yung ating ano, no? Yung ating inner barrel that is 6.03. Ayan. Yan, 6.03 na barrel yan. So yan. Yan natin to. So itong tools na gamit ko pala is yung Star. Yan, Star for all season, no? Tigas, sobra grabe kung maghigpit, no? Pag di mo kasi hinigpitan yan guys, nagbabibrate yan. So pag nagbabibrate, nangyayari, lumuluwag yan, nalalaglag doon na may mga nagiging problema, no? Ang problema natin dyan is wala kang mahirap humanap ng mga spares, no? So yan, luwagan lang natin yan. Yan, no? Grabe tayo maghigpit. So, yan yung naglalak sa kanya, no? So yung dalawang screw na yan. Then yan, tatanggal na yung plate, yung the other side, no? So yan, yan lang, oh. Ihila mo na siya. So ito na rin yung time na pwede na nating linisin tong outer barrel, no? So yan, pwede mo yung magamit ng ganyan. Na baklasin natin ito mamayang ating forward grip, no? Para suabe. So sa ngayon, ang gagawin natin is linisin yung outer barrel. Ito yung barrel nut. Hindi na natin kailangan magpalit since same naman siya, no? So same sila. Same lang naman sila ng handguard, no? Kulay lang yung pinagkaiba nila. Then yan, punas lang. Eventually dudumian din naman, kaya pero ayan, kung kaya nyo linisin yan, pwede mong gamitin ng ganyan yan, no? Mga lang ewan dyan. So yun,
Gagawin natin ngayon is tanggalin natin yung barrel nut nito. Ayan o. Kasi pag guys, ayun pala, pag bibili kayo ng aftermarket na handguard, lagi nyo hahanapin yung barrel nut kasi hindi nyo mamamount yan. Magkakaiba barrel nut. Magkaiba yung handguard, iba rin yung barrel nut, no? So, may compatibility kineme yan, no? So, ayun. Luwagan lang natin. Sa performance, wala naman magbabago, no? Kasi, dinadamitan lang natin siya, no? So, yun lang yung ginagawa natin. Nadamitan lang natin. Kabit na natin to para hindi na rin tayo mahirapan mamaya. So, this is M-Lock forward grip, no? So, eto guys, yung iba nahihirapan mag-install niyan. Luluwagan mo lang yan. Luluwagan mo lang. Yan, pag naluwagan mo, yan, ganyan lang. Yan, hintayin mo, i-timing mo na ganyan na magpa-flat siyang ganyan para pumasok. Then, pag nagta-tighter ka naman, pag naghihigpit ka, iikot din yan. So, naguhook yan doon, no? Yung iba kasi, hirap na hirap magkabit niyan. So, yan, pakita ko sa inyo, magkakabit tayo ngayon, no? So, gagawin natin, kire-ready na natin siya, no? Yan. Yan, ready lang natin. Yan, tas bigay ka lang ng konting space dyan, para lang pumasok siya doon, no? So, yan, kung makikita nyo, minodify ko to, no? Kasi mali ako nang kuha dati. So, yan, punasan na rin natin, no? Yan, kabit na natin siya. So, tamang orientation yan is ganito. Ngayon, yan, kailangan naka-flat to. Yan, tapos shoot mo. Yan. Then, check mo kung umabot ba doon sa kabilang end. Para pag naghihigpit ka, yan, umiikot din kasi yan eh. Sorry kung hindi nyo nakikita, no? Kasi kahit ako, di ko rin makita. Yan. Importante. Yan. Ako, tinataob ko siya. Logic. Ba't kailangan ko siya itaob? Para yung nut na nandun sa kabila, lumaylay, no? At umikot. Ayan. Kung makikita nyo, nag-hook na siya, oh. No? Pwede mo siyang itulak. Tulak mo na lang siya para kailangan kasi yan maghalang siyang ganun, kumalso siya ng ganun para hindi siya matanggal, no? Yun, natanggal na siya. So pag ganyan na natanggal, automatic ulit ka, di ba? So sa pagbabaklas o kabit naman ng unit natin, talagang kailangan mo ng pasensya, no? Ayan. Talagang kailangan yung pasensya, tsaka yung siyempre kailangan mamount natin ng tama, no? Sayang naman kung gagawa tayo tapos yan, hindi pa napulido. So gagawin natin, tutulak natin para maging pahalang na siya, no? Yun, naging pahalang na yung isa. So para wag mawala sa alignment, medyo hihigpitan ko na siya. Ayan. Then same goes dito sa isa. Tulak na natin siya, no? Pahalang na rin siya. Higpitan natin. Yun guys, kung makikita nyo, ewan ko kung kita. Yan. Hindi ko alam kung kita eh. So yan, no, ano na siya, nakapahalang na. So nakahook siya ng tama, no. So gagawin mo ngayon is iporma siya. Yan, ganyan yung gusto ko. Tapos higpitan mo siya ngayon. Parang ang sistema nila is naghahatakan yung dalawa, di ba?
Yun. Mahigpit na siya. Yan, oh. Tapos, ito, yung barrel nut na tinatawag ko kanina, yung sinasabi ko kanina. So, ito. Di na natin siya kailangan, no? Guys, ulitin ko, pag bibili kayo ng handguard, hanapin nyo lagi yung barrel nut or tatanungin nyo kung kasama na yung barrel nut, no? Kasi magkakaiba po yan. May tendency na hindi pumasok yan sa unit nyo. Especially ENC to GNG. Usual hindi pumapasok, no? May compatibility issue. So, yun. Kailangan lang ng proper alignment nito. So, kailangan sakto. Yan. Yan, no? Tingnan nyo rin yung railings o yung Picatinny rail. Tingnan nyo kung pantay. Then, lagay mo to dito tayo sa bago. Lagay natin to mount na to. So, yan. Mas maganda yata yung other side. Siyempre, pili tayo ng mas maayos-ayos na side. So, talagang pa ganun siya. Yan. Okay. Then, shoot mo tong lock. Diba, no? Basic lang, no? Yan. Magiging block na yung unit natin, no? So, yan. Sa paghigpit naman, hindi mo pwedeng higpitan ng todo agad yung isa, then may iwan yung isa. Kailangan, yan, sakto lang para ma-align mo pa siya, yan, no? Na-align pa siya or naluluwagan pa, no? Maluwag pa siya, yan, no? So, kailangan, yan, 1, 2, diba? Tapos, konting pihit ulit, makikita nyo naman yan, dun sa Picatinny rail nyo, no? Kung pantay siya. Kasi pangit din pagka tabingi yung iyong handguard. So, although wala namang kinalaman yan sa performance ng baril natin, no? Ang ano lang dyan, aesthetics, diba? Siyempre, pangit naman kung ano. Usually, ito, inihigpitan to, tong alin na to. Pero, technically, magagasgas na yung receiver nyo, no? So, ako, hindi ko ginagawa. Ginagawa ko, talagang pwersa na lang dito. Yan. Eventually, magpapantay rin siya kasi kung mapapansin nyo, ito, may groove. Yan, no? May groove siya. So, naglalakyan dun sa barrel nut dito. Yan. Naglalakyan dyan. So, yan. Ipitan na natin, no? Yan. So, iyan yung isa sa technique kung bakit laging bago baril mo sa video. Hindi nila alam, no, na yun, tinamaan. Hindi, okay lang, wala naman. So, wala na. So, yun, tumaplis yung ating yun, sobrang higpit na. Yeah. So, tamang tools din yung gagamitin mo, guys, kasi pwede yan maging umikot or mabilog, no? So, ganyan. So, pantay naman siya. Konting silip-silip. O, diba? Okay na siya. Then, kabit natin yung washer or spacer. After spacer, dito tayo. Again, guys, counterclockwise yan. Yung flash hider natin. Yung flash hider natin is pang HK din yan. So, papantay mo lang. Yan. Yeah. I think it's okay na. Yan. Tapos, mamaya lalagyan natin nung allen doon para hindi na gumalaw yun, no? So, sa ngayon, makikita nyo, pumogi na rin siya kaagad, no? So, yun. Ang gagawin natin is yung buffer tube naman, no? So, guys, itong unit na to is, kaya ako tinawag na chop suey. Mga pinaghalo-halong pyesa na yan, no? Mga, yung iba, pinamana sa atin ng mga nagpabuo, no? So, itong buffer tube na to,
Actually, nung ginawa ko to, naglabas bigla si ENC nung kagayang-kagaya nito eh. Hindi ko alam kung nagka-idea sila dun sa gamit natin, no. Hindi ko makita yung ito guys, may screw yan dito sa loob na nagdudugtong sa buffer tube, maglalak dun sa gearbox, dun sa spring guide. Sa spring guide siya nakakapit, no. So yan natin, sundutin ko lang kumakita eh. Hirap manundot ng hindi nakikita, baka marong hole tayo. Joke lang. So yan, yan, kung makikita nyo, yan. So kaya kailangan tamang higpit ka rin dyan, kasi dyan nakakapit yung spring guide. Nakakapaulit. So dyan, so na yun, mahabang screw kasi to guys, kasi nga kailangan matibay yan. So yun natin to, yan, sundutin natin yung pinakalock para matanggal yun. Yan, minsan kasi nasabit yan. Laglag natin yun. So ito yung washer na yan, ganyan. Tapos yun, naiwan yung yun, then tatanggal mo na siya. Ngayon kung mapapansin nyo, yan, kunin natin itong block. Nagpalitin natin. Kunin natin yan. Ito guys, stabilizer naman siya. Kumbaga, pag dumikit na to dito, ito yung sa sling mount natin, butterfly swivel kung tawagin to. So ayan, nakita ko madumi, so linisin natin, no. So ito, dito nilalagay yung sling, di ba? Ayan. Tapos kung makikita nyo, yan, ito yung spring guide. Ayun, no. Kita ba? Hindi siya kita. Ayun, yung butas na yan. So yung butas na yon, andun yung spring guide. Ayan. So dyan yan, no. Nakarekta yun, kaya mahaba siya. Ayan, no. O, diba? Ano yan, kailangan natin to, kasi isa yan sa naglalak dito. May uka yan guys, kasi para yung wire. So dun yan, nakaganyan yan, no. Yan yung tamang orientation yan. Kasi tulad yan, ako medyo maselan dahil tong unit na to, naka ETU to, o yung electric trigger unit, no. So maselan yung wire na yan, no. Ayan, naka DINS plug. So yun, balik na natin. May mga damo-damo pa, oh. So yun, balik na natin to. Ito, ganun din, may guide din yan, may cutout yan. So dun sa cutout natin, tapos hindi natin naikabit to, kabit muna natin. So yun, malapit na tayo kagad matapos. Punasan na rin. Stabilizer to para hindi siya alog-alog, diba? So para makita mo, shoot mo muna to. Tapos yan, meron niyang cutout, no? Shoot mo lang siya. Yan, kailangan sakto silang lahat. So pagka ganyan na, nakadikit na siyang ganyan, shoot mo na ngayon yung itong ating lock, no. So ako, ginagawa ko padulas.
So yung cutout, ito yung cutout na to, naka sandal dyan. Tapos padudulasin ko lang yan. Ayun, kita ba? Takin natin tong camera. So yan. Tapos yun, makikita ninyo na dyan yung screw nyo. Line mo lang, make sure na hindi naipit yung wire mo. Tapos ayan, tamang higpit ka lang dyan. Lalim, no? Mahaba-habang ikutan yan. Ayan. So make sure na ayan, o, diba nakita nyo gumagalaw. So kailangan tama yan. So ngayon mahigpit na siya pero gumagalaw pa. So ang gawin natin, magpapalit tayo ng screw kasi hindi pwede yun, ganon. So pwedeng yung pinalit nating buffer tube is maikli na, no? Umikli siya. Ngayon natin. Ito maganda to, actual na troubleshooting, no? Yan, actual na troubleshooting para nakikita nyo rin yung comparison. Ngayon natin i-compare, no? Sorry, hindi natin ginawa kanina. Kasi bakit mahaba na yung screw? Kanina sakto lang naman, no? So yan, baka mamaya yung cutout ng buffer tube natin iba. Tsaka yun, mas mahaba siya ng konti. Tapos okay, malalim nga yung cutout nya, no? Malalim yung cutout. So gagawin natin, papalitan natin to ng mas maikli, no? So hanap lang ako dito, screw. Hanap tayo. Marami naman tayong spare niyan kasi laging yan. So dito na tayo. Yan. May nakita ako no? Diba? Diba? Magkakaiba kasi yan eh. Yan, diba? So siya sobrang haba niya. Kabit natin to. Kasi si spring guide, guys, may tamang ano lang din siya. May tama lang din siyang pasukan ng screw. So baka sumobra na, no? Yan, laki ng difference. So try natin, no, kung yan talaga yung problema. Pero one thing for sure, yun lang yung problema, no? Kaya hindi siya pumasok. So ayun guys, pakita ko na sa inyo. So kung makikita nyo yun dyan, yun yung spring guide, no? Yun, kita nyo ba? So yun yung spring guide. So doon nakakabit yung spring natin, doon nakakapit, no? So kailangan laging sakto yung higpit mo. So yun, ayan, ulitin natin ito, padudulasin natin, no? Yun, tapos konting pitik-pitik. Pag tumayo na, ipasok na. Diba? Yan, maayos yung pagkakatayo. Para pasok na pasok, no? So ayun, tingnan natin kung magka-problema pang ganun, no? Ayan, higpitan ko na kasi kailangan to maigpit talaga, kasi nga dyan nagdudugtong yung gearbox, yung receiver at saka yung buffer tube, no? Yan. So stable na siya, no? So yun, kailangan na natin tong stabilizer. Ayan. So ayan, higpit lang ng kamay, pwede na yan, no? Tapos tupi lang natin to, itong ating battery plug.
Then, shoot natin to. Pull down. Ito. Para pumasok. Then, retract. Oh, diba? Ang pogi na niya, guys. So, diba? One, two step lang sa atin yan. So, basic lang tayo dyan. So, yan. Balik natin tong camera natin dito. Yeah. Para mas makita nyo yung beautiful, no? So, yan. Yeah. Diba? Ang beautiful niya, no? So, yun. Naging black na siya. Diba? Naiwan lang yung trigger natin, no? Pero magandang design na rin kasi parang yan yung pinaka-caution na, oops, trigger ako. Yan, trigger ako. Mukhang, ano, diba? Mukhang bibiruin kasi napuputok ako, pumuputok yan. So, yun. Yan. Punas-punas lang. So, yun na yung unit natin. Diba? Solid na. Solid na ulit yan. Handguard. At the same time, yung ating forward grip. Yan, o. Diba? Tapos, yung ating retractable na buttstock. So, yan. Ito na yung pinaka-finish product natin, no? So, yan. Yan na yung finish product natin. Oh, 'di ba? Ganda. Matutuwa na yung misis ko niyan, 'di ba? Matutuwa na si misis niyan. Gagawin natin, balik natin tong guys, ulitin ko, pag bibili kayo ng, yan pala guys, magaan yan kasi ano, aluminum siya, no? Hindi siya metal, aluminum yan. So, tandaan nyo, pag bibili kayo ng handguard, lagi nyo nga hanapin yung barrel nut. Ito yun, yung barrel nut. Yung barrel nut, guys, may thread yan. So, yung thread na yan, tinitread yan dun sa receiver, no? Sorry, hindi ko na napakita sa inyo, pero sa ibang vlog natin, kaya follow nyo kami, sa ibang vlog natin, mangyayari yun na magpapalit tayo ng barrel nut sa receiver, no? Kasi magkakaiba nga yung sukat ng barrel nut natin. Depende sa kung ano yung handguard mo, no? So, para hindi siya mawala, dahil nga mahirap din maghanap ng piyesang ganyan. Ayan. Kakabit natin, ibabalik natin, no? So, yan. Pag may problema sa barrel nut, guys, hindi papasok yan. Sample natin, ha? Urong ko lang. Ayaw na pumasok. So, kailangan tama yung sakto yung bagsak niya, no? So, kita natin ng konti. Yan. Okay na yan. Tago na natin. Same goes dito. Yan. So, pag magtututone tayo ulit, pwede natin gamitin ulit yan, no? So, yun. Again, guys, follow nyo kami sa, no? Maraming salamat pala sa naka-follow sa amin lagi, no? Follow nyo kami sa YouTube namin. Papakita ko sa inyo ng mga ibang klase pang tweaks para, yan, magic, iba na kulay, diba? All black na. So, kung meron kang bagong loadout, wala kang pambiling black na baril, at meron ka namang spare na mga gamit, or may nakita ka, kami, humahanap talaga ako, especially ako, humahanap ako ng pyesa talaga na yung alam kong magagamit ko, no? So, yun. Maraming salamat, no? Dito na natin tatapusin to. Follow nyo kami para sa ibang tech tips ng airsoft tips, no? So yun, maraming salamat, guys. Yan, makikita nyo bukas itetest para natin yan, no? Kulay black na pogi. So yan. Diba?
mas pumogi din sa black, no? Ang ganda, no? So, yun. Maraming salamat, guys. Thank you po.